Ngayong umaga ay matagpuan natin ang ating mensahe sa Malakias o Malakay, chapter 3, verse 6 to 12. O Malakias, sa inyo pong mga Biblia dyan sa social media, ay ang ating mensahe ay nagmumula sa Malakias o Malakay sa Ingles. Sa Tagalog ay Malakias, chapter 3, verse 6 to 12. Malakias chapter 3 verse 6 to 12. Sabi po sa wikang Tagalog ay babasahin ko. Ako si Yahweh ay hindi ako nagbabago. Kaya nga may pag-asa pa kayo, kayong mga inapo ni Jacob. Tulad ng inyong mga ninuno, kayo'y tumalikod sa aking mga kautusan. Manumbalik kayo sa akin at manunumbalik din ang pagtingin ko sa inyo. Sabi ni Yahweh. Tinatanong ninyo, ano ang dapat naming gawin upang makapanumbalik sa iyo? Tanong ko naman, matuwid bang dayain ng tao ang Diyos? Hindi, ngunit dinadaya ninyo ako sa paanong paraan sa mga ikapo at mga handog. Sinasumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y dinadaya ng buong bansa. Ibigay ninyong buong buo ang inyong mga ikapo upang matugunan ang pagkain sa aking templo. Subukan ninyong gawin ito kung hindi ko bubuksan ang durungawan ng langit at ibuo sa inyo ang masaganang pagpapalang wala nang sapat na silid na kalalagyan. Hindi ko na padadala ng salot ang inyong mga lupain, kaya't mamumunga ng sagana ang inyong ubasan. Sa gayon, sasabihin ng lahat ng mga bansa na kayo'y mapalad sapagkat napakainam tirahan ang inyong mga lupain. Panginoon, itong mga mensaheng ito ay applicable po ito sa lahat ng mga tumanggap kay Kristo. Ito pong ikapo, ang kausap dito ng Panginoong Diyos ay mga inapo ni Jacob o lipi ng Israel. Yung lipi ng Israel ay pinili niya si Levi upang pangunahan ang gawain ng Panginoon bilang saserdote. Subalit siya ay walang minanang lupa, kaya siya po ay naglilingkod. Ang kondisyon ng Diyos, magbibigay ang mga Israelita, yung lipi ng Israelita, yung 11 tribes na magbibigay sapagkat para mayroon din suporta si Levi. Pero hindi po ito nangyari. Kaya nagkaroon ng kondisyonis dito ang Diyos sa mga inapo ni Jacob na magbibigay at bubuksan ng Diyos ang langit para sa Kanya. Ngayon, tayo bang mga hintil ay hindi kasama doon? Kasama po tayo pag tayo ay tumanggap kay Kristo, kasi yung sabi ng Biblia sa Roma chapter 11 verse 24 to 19 to 24 ay hinugpong po tayo. Ang tawag sa atin ay pag tumanggap kay Kristo, new spiritual. Kaya spiritual Israel. Kaya sabi niya sa Juan 1:12, kapag tumanggap ka, binigyan ka ng karapatan maging anak ng Diyos. Ating Panginoong Jesucristo ay nagmula sa lipi ni David. Si David naman ay nagmula sa lipi ni Juda. Kaya tayo ay mga inapo ni Jacob. Kaya yung mga hintil na mga nag-iikapo ngayon ay nadadama niya yung kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. Yung mga hintil na nagbibigay ng mga ikapo, kahit mga hintil tayo, ano man ang ating katatayuan sa buhay, kung tayo ay tumanggap kay Kristo, ay nadadama natin yung pagpapala ng Diyos. Kasi mga inapo tayo ni Juda, tayo ay mga lipi ni Juda, nagmula tayo sa lipi ni Juda, inapo ni Jacob, iyon ang tawag dyan. Ngayon, sabi niya dito sa 10, ay ganito ang sabi niya sa 10, ibigay ninyong buong buo ang inyong mga ikapo
upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo. Subukan ninyong gawin ito kung hindi ko bubuksan ang durungawan ng langit at ibuhos ko sa inyo ang masaganang pagpapalang wala ng sapat na silid na kalalagyan. Ibig sabihin ko, kapag sinubukan natin ang Diyos, tinanggap natin si Jesucristo sa ating puso, pinapasok natin at tayo ay naging anak ng Diyos. Sabi ng Panginoon dito, subukan ninyo ako kung hindi ko bubuksan ang durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Ito po ay isang hindi kondisyon ito sa isang hindi mananampalataya. Ito po ay kondisyon lamang sa mga anak ng Diyos, mapahintil ka man o mapa-Israelita ka man. Ito po ay isang kondisyon ng Diyos sa atin na mga hintil na tumanggap kay Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas na nagmula sa lipi ni Huda. Sabi niya dito, subukan ninyo ako kung hindi ko bubuksan ang durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Ay, marami dito ang nagpapatotoo ng mga tao eh. Kapag ikaw talaga ay nagtapat sa Panginoon, makikita mo talaga magaan lamang ang hanap buhay na ibibigay sa iyo at talagang ibibless ng Panginoon yan. Ibibless ng Panginoon. Kasi sapagkat nangako ang sabi dito, subukan ninyong gawin ito kung hindi ko bubuksan ang durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Makita mo talaga, nung kami ay nagninegosyo sa Manila, pagkita mo, kami lamang ang pinakamabili. Kami lamang ang pinakamabili. Sa larangan ng bintahan, ay kami lamang ang pinakamabili. Sapagkat andun ang Diyos na ibinibless niya ito. Andun po ang Diyos na ibinibless niya ito. Kaya sa may mga tindahan o may mga trabaho, ay wag po kayong mag-alala. Magtapat kayo sa Panginoon sapagkat ang Diyos ay tapat sa inyo.